Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang International Criminal Court Prosecutor. Pinagpipilitan pa rin. Ayaw bitawan ang investigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Pasimul dito mga kaibigan si Franz Castro no? Pinagpipilitan talaga nila ipasok to At dalawang miyembro ng ating lehislatura at ekutibo na si Senator Bato de la Rosa at DOJ Secretary Boyeng Remulla. Diretsahang sinagot ang ICC prosecutor. Pero bago natin simulan ang sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Balitang ito, please huwag kalimutang i-like ang video at subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi nga tinanggap ng ICC prosecutor Karin Khan ang hiling ng Pilipinas government na itigil ang investigasyon sa war on drugs at umano'y extrajudicial killing. Kiit ng prosecutor, dapat ituloy ang pag-iimbestiga dahil wala umanong merito ang argumento ng Pilipinas. Kamakailan lang nga ay matatandaang napabalita ang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi na muling sasali sa ICC ang Pilipinas. Ayon pa nga sa Pangulo, the Philippines has no intention of rejoining the ICC, International Criminal Court. Sinasabi naman namin may investigasyon naman dito at patuloy rin naman ang investigasyon. Bakit magkakaroon? May batas dito sa Pilipinas mga kaibigan na dapat pang Pilipino lang. Hindi kailangan pumasok ng ICC na yan. Nanggagalaiti sila mga kaibigan dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kaibigan. Unang ganon. At matatandaan din na ang hiling na rin ng gobyerno ng Pilipinas sa Pre-Trial Chamber PTC ng International Criminal Court na tanggihan ang kahilingan ng ICC prosecutor na ipagpatuloy ang investigasyon nito sa kampanya laban sa war on drugs ng Pilipinas. Ayon yan sa pinalabas na pre-statement ng Solicitor General Bernardo Guevara. Ayon nga sa statement, the ICC has no jurisdiction over the situation in the Philippines. The Ali murder incident that happened during the relevant period do not constitute crimes against humanity, considering that said incidents do not qualify as an attack against the civilian population. Furthermore, the said occurrences were not in furtherance of the state or organizational policy to commit such attack. The situation in the Philippines is inadmissible under Article 17 of the Rome Statute. The Philippine government emphasized that the complaints filed before the ICC are already being investigated and prosecuted by the proper agencies, and that the state is neither unwilling nor unable to carry out these domestic proceedings. A report on the progress of this investigation was included in the submission. Under the complementarity principle, state-level investigative proceeding should take a precedence, thereby rendering the resumption of the OTP's investigation into the Philippine situation unwarranted. Ang pahayag na ito ni Solicitor General Bernardo Guevara ay tinanggihan nga ito ni Prosecutor Karin Khan ng International Criminal Court. Ang hiling ng Pilipinas na itigil ang investigasyon nito kaugnay ng mga namamatay sa bansa dahil sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa. Inihayag ng Pilipinas ang tatlong dahilan para itigil ito. Ito ay ang lack of jurisdiction,
ad visibility at complementarity sa 21 pahay na tugon ni Ka nitong September 2022 at ipinadala sa ICC Pre-Trial Chamber. Tinanggihan nga ng ICC ang argumento ng Pilipinas ayon nga sa sulat ni Kan sa ICC Pre-Trial Chamber. The prosecutor respectfully submits that none of those arguments have merit. Sinabi pa nga ni Kan na hindi na ipinakita ng Pilipinas na ginawa nitong investigasyon ay sapat at sumasailalim sa ginagawa ng chamber. Una nang sinabi ng Pilipinas na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas at nagsasagawa naman ito ng sariling investigasyon tungkol sa nasabing patayan. Ayon nga kay Kan, the government Philippines argues that its criminal justice system generally function well and that certain administrative and other mechanisms may or can result in criminal proceeding. However, nothing in the observation nor in the hundreds of pages of associated annex substantiate that criminal proceeding actually had been or are being conducted in anything more than a small number of cases. End quote. Ipinaliwanag pa ni Kan na hindi nagsagawa ng criminal investigation ng bansa kaugnay sa war on drugs ng dating administrasyong Rodrigo Duterte. Dahil sa mga nasabing dahilan, iginiit pa ni Kan na dapat ituloy ang ICC ang investigasyon sa Pilipinas. Formal na hiniling ni Kan ang pagpapatuloy ng investigasyon sa Pilipinas noong June 24 matapos suspindihin ng ICC ang investigasyon nito noong November 2021. Bilang tugon naman sa kahilingan ng Pilipinas na ihinto ng investigasyon hanggang noong May 31, sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na mayroong 6,252 na drug suspect ang namatay sa legitimate na anti-drug operation. Sinasabi naman ng maraming human rights group na ang aktwal na bilang ng mga namatay dahil sa war on drugs sa Pilipinas ay nasa 12,000 hanggang 13,000. Lumalabas din sa bilang ng United Nations Human Rights Office of the High Commission of Human Rights na mayroong hindi bababa sa 8,600 katao ang namatay sa war on drugs hanggang nitong March 2022. Ayon naman sa resulta ng ginawang pag-aaral ng University of the Philippines UP, hanggang nitong July 23, 2021, tinatayang 2 kataong namatay bawat araw sa bansa dahil sa Dragon War sa Pilipinas. Samantala, kaugnay sa balitang ito, nagbigay naman ng pahayag ang 2 membro ng ating lehislatura at hekutibo na sina Bato de la Rosa at DOJ Secretary Remulla. Ayon pa sa kanila, Senator Ronald Bato de la Rosa quoted, "Ano siya, hello? Bakit siya mag-insist? Diba? Kayo mismo tanungin ko. You are a witness to what is happening in this country. Mayroon ba tayong crimes against humanity na nangyayari rito? Wala naman eh. Bakit siya mag-insist? He is not a part of Philippine government. He is not part of Philippine jurisdiction. Bakit siya nag-i-insist na makialam sa ating problema rito?" End quote. At ayon naman kay DOJ Secretary Remulla mula sa balita, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said that International Criminal Court Chief Prosecutor Karim Khan was doing a tribunal a great disservice by challenging the Philippine system for insisting on a full-blown investigation of the alley crimes against humanity committed during the drug war under Duterte's administration. And at yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. G. Peace out.